Hello po, magandang hapon sa inyo lahat. Minsan pa, ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Kami po ngayon ay magdaraos ng Garden Bible Study sa dakong ito ng Paradise Site. Dito po sa Balot, Tondo, Manila. Barangay 128 Zone 10 District 1. Ano po? Bago kami nagsisimula, kami muna po umahawit ng kay Buti-Buti mo. Ito po yung kanta po. Yan. Oh, yan. Mas mabuting kawitan muna natin ang Diyos upang sa ganun siya ay maluwalhati sa pamamagitan ng ating tinig. Ano po? Kay Buti-Buti mo, Panginoon. 1, 2, 3. Kay Buti-Buti mo, Panginoon. Lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Iyong kaway pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga'y kay walang katulad, tunay nga'y kay di nagbabago. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaway pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga'y kay walang katulad, tunay nga'y kay di nagbabago. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Purihin ka, Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, kami po ay dumudulog sa tulukan ng biyaya upang tulungan kami po paunawahan ng sa iyong salita, sapagkat ang iyong salita ay aming pagkain pang-espiritual. Salamat po. Buksan mo ang puso at isip ng bawat isa, maging bata man po yung kasama ko. Yang mga bata na yan, magsilaki sila na mayroon pong kaluluwa rin. Sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Purihin ng Panginoon ang ating papaksay ngayon. Yung sinasabi ni Apostol Pablo, yung nakasulat sa unang Timoteo ang sabi ni Apostol Pablo, chapter 2, 3 and 4. Yan, tatayo boss. Unang Timoteo chapter 3 ay chapter 2 verse 3 and 4. Yung ang ating topic ay ang katotohanan na gustong ipahalam ng Diyos sa mga tao sa ating panahon. Kasi po sa ating panahon, bagamat yung sulat nung panahon ni Pablo, pero sa panahon po natin ito,
Ibig sabihin, applicable rin po ito ngayon. Ano po? Purihin ng Diyos. Ayan, ano, babasahin po ni Tatay Ogos, ano? Pag nakita ni Tatay Ogos, siya pong magbabasa. Kasi po, siya ang tagabasa, ano? Ayan. Una Timoteo, kapitulo 2, chapter, ay, 3 and 4. Opo. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ang ibig niyang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Amen. Sabi ni Apostol Pablo, ito'y mabuti at kalugod-lugod sa Diyos. Ano yung mabuti at kalugod-lugod sa Diyos? Lahat ng tao gusto po ng Diyos, makaalam sila ng katotohanan. Malaman yung katotohanan, paano pagliligtas ng Diyos sa buhay ng mga tao. Hindi po pwedeng yun gusto mong malaman pero hindi mo naman kinukwento. Opo, yan. Ngayon, titignan natin yung salitang katotohanan. Dito sa unang 1, surat naman ni Juan, unang 1, Tatay Ogos. 1, 8, 9, 10. Yan. Tignan natin yung salitang katotohanan. Kung ano bang sinasabi. Mas maganda po malaman natin yung katotohanan sa Biblia pa rin. Hindi po tayo naglalagay ng kuro-kuro, palagay, o abot ng ating kakayahan. Ano po? Kasi po, salita ng Diyos yan. Kailangan kung saan po natin nakuha yung ating pinag-aaralan, eh doon din natin kukunin yung mga sagot. Gaya ng Biblia. Gaya ni Tatay Ogos, gumagamit siyang Biblia, malaki ayun. Yung makakapal. Ako naman po, yung ito lang, manipis. New Testament. Po. Yan. Unang 1, chapter 1, verse 8, 9, and 10. Ang ating pinupunto rito, yung katotohanan, ano po? Tandaan nyo po, yung katotohanan. Babasahin po. Opo, sige tayo, Ogos, pag-ibasa. Hello. Yan, tama-tama, meron kang mic. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit, kung pinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa ating kanyang salita. Amen. Yung katotohanan po pala, salita ng Diyos. Okay? Salita ng Diyos ang kahulugan pala niyan. Katotohanan. O, tignan naman natin ang salita ng Panginoong Yesus, ano? O, Tatay Ogos, sa 1:17. Ito naman ang salita ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa katotohanan. Kasi po gusto ng Diyos malaman ng mga tao ang katotohanan. 17. Opo, kaya ating kinukuha yung kahulugan ng katotohanan. O, yung sinabi ni Juan, salita ng Diyos. Ngayon, tignan naman natin si Jesus. Magkatulad ba sila ng kahulugan ng katotohanan? Ano po? Dapat kanina di pa Yun lang. Opo, 1:17. Babasahin. Opo.
Hello. Ibukod mo sila para sa iyo sa pamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. So maliwanag po, magkatulad lang ang salita ni Apostol Juan at saka ni Jesus Christ tungkol sa kahulugan ng katotohanan. Yung salita ng Diyos, ang gusto po pala ay malaman ng mga tao. Kasi po, ganito lang kasimplihan. Nung araw po, mayroong mga sinahunang tao. Basta na lang po sila pinapipirma ng papel. Dahil wala silang alam sa katotohanan, pirma naman ng pirma. Yung pala, yung pinirma nilang papel, yung kanilang ari-arian na lupa, nailipat na sa ibang pangalan. Kita nyo po, dahil wala silang kahalaman, naloloko ang tao. At marami po talagang naloloko. Po, dahil sa walang kahalaman. Kaya ang Diyos hindi po ganon, kasi ang Diyos hindi manloloko. Ano ang gusto ng Diyos? Malaman yung katotohanan. Ngayon, ang tanong, ano yung katotohanan na gustong malaman natin? Ulitin natin, ano? Tatay Ogos, yung una mong binasa kanina. Unang Timoteo 2:3-4. Ano ang katotohanan? Nakita na natin, no? Salita ng Diyos yung katotohanan. Ngayon, anong layunin itong katotohanan na ito na gustong ipahalam ng Diyos sa atin? Kailangan malaman din po natin yan. Tignan natin, ano? Sige tayo. So kanina, yung unang Timoteo chapter 2 verse 3 and 4. Ito ang mabuti at kalulugod sa Diyos. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niyang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan nito. Ayun, amen. Lahat ng tao, yung katotohanan is lahat ng tao kailangan makahalam ng katotohanan. So, ibig sabihin, lahat ng tao, wala pong matitira. Ang gusto ng Diyos, lahat tayo. Kasi po, pag hindi naligtas ang tao, tingnan nyo po yung sulat ni Pablo. Tadi Ogos, Roma 6:23. Tignan natin. The Bluetooth device is ready to pair. Meron po kasing consequence yan eh. Roma. Opo, 6:23. Kaya sinasabi nila yung pagliligtas, yung katotohanan, para pagdating ng panahon, wala na po tayong sisisihin pa. Alam nyo po, pag nagkamali ka, o sino bang sisisihin? Hindi po ba ikaw? Ikaw na gumawa. Hindi naman po pwedeng yung kapitbahay mo yung gumawa. At sa'yo naman nagbunga yung ginawa niya. Hindi po. Bawat isa gagawa. Tayo po ang may gawa ng ating buhay. Kumbaga sa buhay dito sa lupa, tayo po ang gumagawa ng ating kapalaran. Ang kagandahan lang ng Bible study, inaayos po ang ating pananampalataya. Kasi po, iba-ibang paniwala ng tao. Pero kailangan, ang paniwalaan natin, yung nakasulat sa Biblia. Kasi pag nasa Biblia, wala pong problema yan. Tama yan. Paano yung paniwala mo na wala sa Biblia? Aba, mayroong problema yan. Malaki ang problema. Po, sige. Yan, basahin nyo yung Roma 6:23. Ano ba sinasabi ni Pablo? Kapag ang tao hindi niya nalaman ng totoo. Ano po? Hindi po exempted ang sino mang tao. Tandaan po ninyo, kung sasabihin mo sa otoridad, wala po akong alam. Hindi po exempted dyan. Yung salitang wala akong alam.
lalo na sa panahon natin, high-tech na po ngayon. Kaya mag-ingat po kayo, ano. Tsaka yung kakamot-kamot ng ulo, ay wala po. Hindi po ano yan. Hindi applicable o hindi acceptable. Acceptable, ano po. Sige. Roma 6:23, Tatay Ogos. Pakibasa mo pag nakita mo. Hello. Ayan. Sapagkat ang kamatayan, kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad sa kaloob ng Diyos sa buhay at walang hanggang sa pamagitan ni Kristo Jesus ating Panginoon. O yan, no? Napakaliwanag, ano po? Yung 6:23. Ulitin mo nga, Tatay Ogos. Sapagkat ang kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan, ngunit walang bayad sa kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggang sa pamagitan ni Kristo Jesus ng ating Panginoon. Ayan, maliwanag. Amen. Ito po, dalawa po ang pangungusap nito. Una, may bayad. Ano po yung bayad kamatayan? Yung walang bayad, libre. Ano po yung libre? Salita. Unmerited favor. Hindi mo ginawa yan. Ang Diyos ang gumawa. Yan po yung ibig sabihin na yung kaligtasan, hindi po ginawa ng tao yan. Diyos po ang gumawa niyan. Kaya hindi tayo pwedeng magmalaki o hindi tayo pwedeng magmayabang. Ano po? Unmerited favor po ang ibig sabihin sa wikang Ingles. Oh. Efeso chapter 2 verse 8 and 9 tayo Ogos. Dito po natin makikita yung kaligtasan na gawa ng Diyos. Hindi gawa ng tao yan. E lalabas po pag gawa ng tao yan, mayabang ang tao. Pero mabubuking po sila dyan. Sa babasahin ni Tatay Ogos, Efeso 2:8, 9. Yan, tignan natin, ano? Kung ano yung nakalagay. Para hindi po tayo magmalabis, hindi tayo magmataas sa ating mga buhay. Kasi baka maging mayabang po tayo. Hindi po acceptable sa Diyos ang mayabang, ano? Lagi niyong tatandaan, bawal po yung mayabang sa Diyos. Yan po yung mahigpit na pinagbabawal. Ang gusto ng Diyos, maging gaya tayo ni Jesus. Ano si Jesus? Mabait. Kaya pag mabait tayo, gaya ni Jesus, ay, mabait ang Diyos sa atin. Yan po. Efeso. Opo, chapter 2, 8 and 9. Tignan natin. Diyan po pagkikita ni Pablo, para wag tayong maging mayabang. Kasi po, alam nyo naman ng Pilipino, medyo nakagawa siya ng konting hikakarangal niya, nagiging mayabang. Pero sa kaligtasan, hindi po pwede po yung kayabangan. Kaya sabi ko po, ang kaligtasan, gawa ng Diyos yan. Wala tayong ginawa dyan. Gawa ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, hindi ka pwedeng maging mayabang. Kapitulo 2. Opo. Efeso chapter 2, 8 and 9. Tingnan nyo po yan. Babasahin ni Tatay Ogos, ano? Biyaya ng Diyos, si Tatay Ogos mayroong mikropono. High-tech na siya. Ang lagay ba naman sa hindi ka sasabay sa katotohanan kung meron ka namang pang high-tech. Sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi tumbungan iyong mga gawa, kaya walang may pagmamalaki ang sinuman. Oh, maliwanag, ano po? Gawa ng Diyos yan. Dapat magpasalamat tayo na sa kabila ng tayo po yung mga taong makasalanan, kinahabagan tayo ng Diyos.
talagang mapapasalamatan mo ang Diyos eh. Pero, wag po kayong maging mayabang. Sa ibang salin ng Biblia po yan, mapagmataas. O sa English, pride. Fried chicken. Ano po yung mataas ang ere, hika nga. Ayan, ano. Ang kaligtasan, kaluhob ng Diyos na walang bayad. Libre po. Kaya wala tayong parte dyan, wala tayong ginawa. Ano lang ang dapat nating gawin para makuha natin ang minimiting kaligtasan? Yan. O, tingnan naman natin si Pablo. Tayogos. Unang Timoteo, chapter 1, verse 15. Tingnan natin si Pablo. Siya ba'y nagsisinungaling? O siya'y nagsasabi ng katotohanan tungkol sa kaligtasan? Siya po. Sa totoo lang, ano po. Si Apostol Pablo, bago siya naging Pablo, walang yang tao yan. Sige, magalit na kayo sa akin. Gusto niyo magalit. Talagang walang niya si Pablo. Isa pong mamamatay tao yan. Po, nasa Biblia naman po yan. Nung araw, pinangangaral ko nabanggit ko si Pablo. Pero may nagalit. Na sinabi ko si Pablo pumapatay ng tao. Pinagalitan ako. Ano po? May nagalit. Hindi po natin. Timoteo, Kapitulo 1, Opo. talatang 15. Opo. Talaga meron tao pong ganyan. Hello. Abasay. Opo. Totoo, ang pahayag na ito ay dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan, at ako ang pinakamasama sa kanila. O, tuloy mo, 16, Tatay Ogos. Ngunit ako pinakamasama ay kinahabagan upang may pakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang kanyang lubos na pagkatyaga, at upang ito'y maging halimbawa sa mga sumampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Amen. Ano sabi ni Pablo? Ginawa kong halimbawa. Ano po? Napakaganda halimbawa. Halimbawa ng isang taong makasalanan. Ano po? Pinakamasamang tao. Magandang halimbawa ito. Sige. Kung pinakamasama man kayo, tularan niyo si Pablo. Pumapatay ng tao at ang pinapatay niya, alagad ni Jesus. No, kaya niyo bang gumawa niyan? Pero siya, yan ang kanyang trabaho nung araw. Nang hindi pa siya apostol. Pero nang talaga siyang apostol, ang sabi niya, totoo ito. Ang alin ng totoo, siya. Yung buhay niya, isipin niyo po, ginawa siyang halimbawa sa lahat ng pinakamasamang tao. Nakaranas po siya ng habag, biyaya, awa ng Diyos. Iyon po yung importante ron eh. Yun ang sinasabi ni Pablo. Wala tayong parte dyan. Gawa ng Diyos ang awa, kahabagan na binigay sa atin ng Diyos. Gaya ni Pablo. Oh. Siya po ay halimbawa. Isipin niyo po yan. Ibig lang sabihin, kahit anong sama natin, patatawarin tayo ng Diyos. Yung iba naman, akala nila, wala nang pag-asa sa buhay kasi nga masama silang tao. Hindi. Hanggat nabubuhay tayo sa lupa, ipinakita nga ni Pablo yan eh. Ako halimbawa, sabi niya. So, ibig sabihin, anumang sama natin, ang Diyos ay handang magpatawad.
Gaya ng nangyari kay Pablo, nakaranas siya ng habag ng Diyos. Tayogos, Roma 9:16. Tignan naman natin na naman, si Pablo na naman po yan. Kasi nakaranas siya ng habag, ano? Tignan natin naman ang salita ni Pablo tungkol sa habag o hawa ng Diyos. Ganyan po ang nakasulat dyan sa Roma 9:16. Ano po? Tingnan natin. Kaya akala ng iba, para mahawa ang Diyos sa kanila kung ano namang ginagawa. Hindi po ganyan. Oh, Bibig 16. opo. Babasahin. Opo. Maliwanag kung ngayon na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Yan. Saan daw nakabatay yung hawa ng Diyos? Kalooban niya. Oh. Kaya wala po tayong ginawa dyan. Wala tayong parte dyan. Oh. Di po ba sabi ni Pablo, nakabatay sa kalooban ng Diyos. Ang alin daw? Yung habag. Una siya nakinabang ng habag ng Diyos. Pinakamasamang tao ko, sabi ni Pablo. Oh. Pumapatay siyang tao. Meron po ba nakalista sa Biblia na talagang pumatay po si Pablo? Bagamat hindi po siya actual na pumatay, pero siya po yung may kagagawan. Oh, basahin po natin. Tatayogos sa Gawa po, chapter 7. Tignan natin yung talambuhay dito ni Esteban. Oh, tignan natin para lang po hindi tayo magkamali. Ano? Chapter 7. Talata. Ito po. Dito natin basahin mula po sa 54, 55, 56, 57, 58, 59, at 60. Yan. Tingnan nyo po. Hindi naman po papatayin si Esteban eh. Kaya po pinatay si Esteban, alagad siya ni Jesus. At ang may panukalang patay si Esteban ay walang iba kundi si Pablo, nang hindi pa siya apostol. Ayan, babasahin ni Tatay Ogos, ano po? Basta magtsaga-tsaga lang kayo at marami rin po kayong matututunan. Gaya ko rin, nagtsatsaga rin po ako. Kasi, sa lahat ng bagay, pag hindi ka matyaga, talo ka. Kaya mas maganda na po yung magtyaga. Bakit sa, alam niyo po yung mga ayuda-ayuda? O, nagtsatsaga. Bakit? May pakinabang. May pakinabang. Tandaan niyo po yan. Kaya ang tao nagtsatsaga sa mga ayuda, may pakinabang. Babasahin po. Opo, sige, tayo boss. Hello. Wala na lolobat na. Nalobat na. Sumurander. Ang ganda pa naman sana. Mga The radio mode up. Low. Your Bluetooth device is ready to pair. Low. Lobat na lang. Low. Babasahin. Opo. 54 sa Gawa, no? Opo, chapter 7. Opo. Nangingit-ngit sa matinding galit kay Esteban ang buong kataasan kapulungan ng mga Hudyo nang marinig ang mga ito. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingala sa langit at nakita niya
ang kawalatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Kaya sinabi niya, tignan nyo, nakikita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang mga tainga at nagsisigawan. Pagkatapos sabay-sabay silang sinugod si Esteban at inaladkad siya palabas ng lungsod upang batuin. Nilagay sa mga saksi ang kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nangangalang Saulo. At habang binabato nila si Esteban, nanalangin siya ng ganito, Panginoon Hesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo po silang pananagutin at sa kasalanan nito. Sagutin at pagkasabi nito siya ay namatay. Amen. Ayun po, maliwanag. Si Pablo po, bago siya naging Pablo na apostol, siya po si Saulo. Yon, yung Saulo na binanggit sa verse 58. Ulitin mo nga yung 58, Tatay Ogos. 58 lang po. Amara. Sa 58. Apo, yun lang. At kinaladkad siya palabas ng lungsod upang batuin. Nilagay ng mga saksi sa kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nangangalang Saulo. Ayun, si Saulo. Yung tao, hindi naman nila papatayin niya si Esteban eh. Kanya lang, yun ang trabaho ni Pablo. Ang gusto niyang papatayin yung mga tagasunod ni Jesus. At ang nasulat po sa Biblia, first martyr, ang tawag po dyan, walang iba kundi si San Esteban. Opo. Kaya tandaan po ninyo, ganyan kasama si Pablo. Pero ganun pa man, kinahabagan siya ng Diyos. At natanggap niya po, natanggap niya yung awa, yung patawad ng Diyos sa kanyang ginawa. Natanggap niya, ang sabi ni Pablo, kinahabagan ako ng Diyos. Nagawa ko yon sa kawalan ko ng kaalaman. Yun po yung sinasabi ko. Pag wala kang alam sa katotohanan, maloloko ka lang. Sigurado, maloloko ka. Mabibiktima ka ng mga manluloko. Akala nyo po ba sa iba't ibang larangan lang ang may panluloko? Maging sa mga reliyon po, marami rin nanluloko. Kita nyo po ngayon, magugulat ka, nababalita yung mga manluloko. Naalala nyo po ba yung yung Agila? Naalala nyo po si Senyor Agila? Isa ring manluloko yun. Nasaan na si Senyor Agila? Nakakulong, pati yung kanyang assistant. Ang dami pong naloko. Kumbaga po, binigyan sila ng pagkakataon ng gobyerno. Doon tumira sa bundok. Napakaganda yung lugar nila. Pero ang ginawa nitong si Senyor Agila, niloko yung tao. Saan ka nakakita, bata pa lang, pinag-aasawa na. Minor de edad, pinapakasal. Ay wala sa manluloko nga po eh. Kaya yun po, buti hindi siya nagtago. Nag-cooperate siya sa investigasyon at yun po, nakakulong na po sila. Kaya mag-ingat po kayo sa mga manluloko.
Yun, anong ano ni Agila? Siya nga daw. Sabi niya siya nga si Kristo eh. Sipin niyo po. Pati si Kristo, ano na, kinopya niya. Pero ang papel niya, manluloko. Kaya sa religion po, may mga manluloko. Mag-ingat lang po kayo. Ano? Yung nagtuturo wala sa Biblia. O yung meron sa Biblia, pero binabago. Pag sinabi ng Biblia, kulay puti, ang sinasabi nila, hindi kulay puti. Chocolate yan. O dirty white. Yung bang nililihis lang nila, mag-ingat po kayo. Ako po lagi ko sinasabi, nagbabasa po kami ng Biblia. Ayan o, si Tatay Yogos. Isipin nyo po yan, 80 na yan, nagbabasa, walang salamin niya. Lolokohin pa ba kayo niyan? O, sa edad niyang 80, hindi na po kayo lolokohin yan. Kaya po siya pinagbabasa ko eh. Bagamat marunong din po naman akong magbasa, pero mas maganda siyang magbasa. Ano po? Para wag niyo sabihin na nanloloko lang kami o nanloloko ako sa inyo. Ano po? Salamat po Panginoon Diyos sa katotohanan na itinuro mo sa amin sa pagkakataon na ito na ang tinuro mo yung katotohanan ang dapat naming malaman. At yun, nakuha naman po namin ang kahulugan sa chapter and verse ng kasulatan. Maraming salamat po. I-bless po ngayon sila. Si Tatay Yogos. Pamilya na po ito, ano? Mga manugang, anak, apo. Apo. Kaya apo. Apo at nagapo naman. Ano po? Yan, pamilya po ni Tatay Yogos at si Nanay Claring ito. Ano po? God bless us all po, ano, kaibigan. Huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe at i-share sa iba. Ano po? Sige, kakanta muna tayo. Diyos ay pag-ibig. Yan. Mabuting bagay na kinakantahan natin ng Diyos. Sintonado man tayo kung tingnan nila. Pero sa Diyos, hindi po tayo sintonado. Masaya ang Diyos kapag ginahawitan po natin. Ano? Purihin ng Panginoon Diyos. Ayan po. Ito. Kaya Garden Bible Study po ito. Kasi garden po ito. Oh, tingnan nyo. Wala po tayo sa loob ng bahay o nasa building. Nasa labas po tayo. Ito, ang ganda, no? Puro mga puno po. Alaman. Parang ano, parang Green Revolution. Ika nga. Hindi po ba? Napakaganda. Ito tunay kagalakan eh. Katulad kayo kung Ayan o. Tingnan nyo po. yung kahoy sa kabilang pambatisan. Galing sariwa ng dahon ng mumunga sa gilid. Awitin natin, Diyos ay pag-ibig. 1, 2, 3. Pag-ibig. Siyang pumukaw sa ating puso'y kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong araw at pag-asa. Pag-ibig ang siyang gusto natin, di mapapawi kailan pa man sa puso'y diwa. Tayo isa lamang kahit na tayo magkawala. God ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Yan tayo'y magtulungan, at kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo Nagmamahal. Amen. ating hikala sa mundo. Pag-ibig ni Jesus
siyang lumako sa bawat pusong uwaw. At ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, nang tayo magtulungan, at kung tayo'y bigo, huwag limutin, Na may Diyos tayong nagmamahal, Diyos ay pag-ibig. maraming salamat po, Panginoong Diyos. Minsan pa, binusog mo po kami ng pagkaing espiritual. Tunay nga po, ang iyong salita ay kabusugan ng aming kaluluwa. Salamat po, i-bless mo po ngayon ang bawat isa mula po sa head of the family, si Tatay Hogo, si Nanay Claring, ang kanilang mga anak, manugang, apo at apo pa. Bigyan mo po sila ng masarap at mahimbing na tulog po sa gabi. Sa kanilang pagtulog, ingatan mo po ang kanilang mga tahanan. Ilayo mo sa anumang uri ng pagkasira. In Jesus' name. At gisingin mo po sila sa araw ng bukas, taglay ang buhay at lakas nagmula sa iyo. Maraming salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. I-bless mo po ang ihahanda nilang merienda. Kasi po dito, after ng Garden Bible Study, naghahanda po si Nanay Claring ng merienda. God bless us all po, no? Sana i-share nyo naman po ang video ito, kaibigan. Kayong mga nasisera, i-share nyo lang i-share sa iba. Huwag nyo kalimutan pong mag-subscribe. Ano po? Kesa naman nagsishare lang kayo na kung ano-ano, edi share nyo po itong programang ito. Ito po ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all po. Bye-bye. Yan na yun, babayaan mo siya.